Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil patuloy po na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng malaliman ng kanya po mga salita. Ang subject po natin ngayon sa hapon po na ito, nakapaloob po sa second year curriculum, Old Testament Survey, no? O Old Testament Study. Sige po, tayo po muna ay maglaan ng panalangin bago po tayo pumalaot sa ating po pag-aaral. Okay, Pastor Nards, buksan niyo po sa prayer. Lord, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon ito na Yes. kami ay patuloy na nag-aaral upang lalo pang lumalim ang aming kaalaman na tungkol sa iyong mga salita o Diyos upang kami iyong mapakinabangan sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa buhay ng aming Professor Roque, Panginoon, na patuloy po siya nagtuturo upang dumami pa ang mga mangaral sa buong Pilipinas o sa buong mundo, Panginoon. Purihin ko Diyos, gabayan po kami, Panginoon, sa mga oras ito upang kami ay matuto pa ng maraming kaalaman ng Diyos. Ito po ang samot dalangin ko sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa atin pong manual about Old Testament Studies or Old Testament Survey, introduction, sabi nga letter A, the Bible is a supernatural book. Ayan. Ano page mo yan? Page 40. Tama ba kayo? Ayan. It is a supernatural book. Ano po? Bakit supernatural? Una, it is a life-giving book, ano? Pero po ay nagbibigay ng buhay. At ang salita ng Diyos ay talagang mabisa. Sabi nga sa Hebrew chapter 4, verse 12, ano raw ang salita ng Diyos? Higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Yan po ang salita ng Diyos. Ano po? Kaya napakahalaga po na talagang bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Ano po? Ito po ay, bakit supernatural? Di ba? Amen. No? Very, kasi nga, bumabago ng buhay. Yes. No? Pangalawa po, sabi sa John 6:63. Basa nga po. Ayan. So, si Jose Miller daw po ay FB Live na lang po muna. Okay, sige lang po. Mga nasa online. John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Wow, ang mga salita na sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at buhay. Amen? So, ang tinutukoy po dyan, not just only New Testament. Kasi yung iba tinuturo, laos na raw ang lumang tipan. Dapat na puro bagong tipan na lang ang ituturo natin. O, may mga ganyan doktrina o mga ganyang katuruan. So hindi na raw po pwedeng ituro 'yon. Actually hindi po pwedeng paghiwalayin 'yan. Amen. Lumang tipan at saka bagong tipan. Ano po? Pareho mahalaga. So yan po ang Sa Galatians chapter 1 verse 11 hanggang verse 12 at saka sa Ephesians 3:2 hanggang 3, basa nga po muna roon. Sapagkat ang ipinagtatalasta sa inyo mga kapatid tungkol sa Ebanghelyo na aking pinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Wow. So, it came by revelation. Amen? Kaya supernatural talaga, no? Very, inspiring, So, dito po, binigyan ng yung tinatawag na definition. Letter A, revelation defined. Na sabi nga doon sa English version, something hidden made known. No? Bagay na nakatago, di ba? Sikreto, mystery. But the mystery revealed. Yes. Yun po yung mabuting balita diyan. Hindi na siya mystery, no?
Bagkus ipinaalam na talaga, ini-reveal ng ating Panginoon. So, letter B, revelation is what is revealed to us. Yan po yung mga katotohanan niyaan. Amen. Na-revealed kanino? Sa mga mananampalataya. Lahat ba ng mananampalataya naka-revealed na itong mga revelation na ito? No. No? Hindi lahat. Yung mystery ba ay naka-revealed na o na-revealed na sa lahat ng mananampalataya? Hindi lahat. Actually, hindi pa lahat, ano? Nag-aiso lang. Oo. The more na ikaw ay nagsasaliksik, the more na nire-reveal sa iyo yung mga dapat na malaman. Paano yung mga tamad na Kristiyano magbasa ng Bible? Maghalukay, magsiyasat. Ano yung mga maire-reveal sa kanila? O, di ba? So, ang makakatanggap po ng tinatawag na talagang revealed Word of God, yung mystery, ay yung po mga Kristiyano na sumasaliksik na salita ng Diyos. Amen. Marami sa mga Kristiyano na mga hindi nagbabasa ng Bible, nananatili pong mystery. Yes. Di ba? So, ganyan po kahalaga yung bigyan natin ng pansin ng mga bagay na ito. Ika-4, it came by inspiration. Amen. Yan. 2 Timothy 3:16. Yes. 1 Peter 1:20 and 21. Ano po? So, ano kaibahan ng revelation sa inspiration? Di ba? Oo. In connection to the Word of God. Sa inyo palagay, meron po ba ano bang kaibahan ng dalawang terminology na ito? Inspiration. No? Meron pa nga illumination na tinatawag eh. Di ba? So, what are the difference between revelation and inspiration? Yung inspiration po ay nagbibigay ng lasa sa pag-isip ng mga anak ng Diyos. Yung revelation, binibigay ng Espiritu ang mga kahulugan ng ibig sabihin ng salita ng Diyos. Okay, yung ginamit na salita, yung 2 Timothy 3:16 Amen. to 17. Yes. No. Inspiration. So, ibig sabihin, kinasihan ng Diyos Diyos. yung mga human author. Amen. Di ba? Sinamahan ng ating Panginoon. Basa nga doon, 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay, no sinabing ang lahat ng kasulatan, anong kasulatan ang tinutukoy? Na kinasihan ng Diyos. Yan ba ay bagong tipan lang? Ang buong Biblia. Ayun. Old and New Testament, ano? Amen. Lumang tipan, bagong tipan. Pareho silang kinasihan ng Diyos. Amen? At dahil may pagkasi ang Diyos, no, nang sinusulat ng mga human author ito na po ay magagamit sa iba't ibang kaparaanan. Binanggit na diyan kung ano yung gamit, ano? Amen. Sa 2 Timothy 3:16. So, ibig sabihin ng salitang inspiration defined God breath, no? Hiningahan ng Diyos, ano? Hiningahan. Ang terminology diyan, theopneustos. Yan. Theopneustos, ano? Yun po yung ibig sabihin. Ang sumunod po, sabi nga, inspiration is how it is revealed by the Holy Spirit. Amen. Yan po ang tinatawag na inspiration. Kung paano raw po ito inihayag Amen. ng Holy Spirit. Una sa human author, ano? Amen. At ganun din po, sa mga bumabasa po sa atin ngayon, revelation pa rin ba? Illumination. Dapat illumination na. Sa ating mga nagbabasa, no? Kasi already revealed na eh, no? Nililinaw na lang, no? Nagiging malinaw, nagiging klaro. Amen. Nai-illumine, kumbaga sa ano. Yun pala, yun, ano? Kasi revealed na eh. Andyan na siya eh. Ito, from Genesis to Revelation, revealed na yung Word of God eh. Wala nang mystery. Lahat ng dapat natin malaman, already revealed. No po? Amen. So, habang binabasa mo siya, nag-i-illumine. Amen. Yung, hindi naman Illuminati, no? Iba. Nagbibigay liwanag. Yun, lumilinaw, kumaklaro. Nagliliwanag, ano? Lumilinaw sa atin. Yung pong mga salita ng Diyos na ito. So,
Sabi nga, inspiration is how it is revealed by the Holy Spirit. Letter B, reasons we need to know the Old Testament. Mga kadahilanan kung bakit kailangan natin talagang malaman ang lumang tipan. Na po? Not just only New Testament, ano? Old Testament also. Ito po Number 1, the Old Testament is the foundation of the New Testament. No? Pundasyon pala ito ng bagong tipan. Kaya hindi pwede paghiwalay. Kaya hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Pangalawa, the old is the new concealed, the new is the old revealed. Oh, what does it mean? Ano po ibig sabihin ng mga ng pangusap na ito? The old is the new concealed, the new is the old revealed. Ayan, sa mga nasa online, pwede po kayo sumagot. The old is the new concealed. And the new is the old revealed. New rebel. Ano po? What does it mean ang salitang concealed? Nakatago. Nakatago o nakalitaw? Ano ba 'yon? Nakalitaw, nakatago. No. Sabi, no, ang lumang tipan daw po, ano raw po ito? Ang lumang tipan, New Testament. ito raw ay paglilinaw, no, ng bagong tipan. Amen. Tama? At ang bagong tipan, ito naman po ay, ano po, pagre-rebuild ng lumang tipan. Kaya magkadugtong talaga. Hindi mo po pwedeng maunawaan ang lumang tipan kasi yung lumang tipan na ito po ay ipinahayag o nilinaw kinlaro ng bagong tipan. Well. Tama? Kasi sa bagong tipan medyo mga prophecy, di ba? Tapos naging kaganapan sa bagong tipan. At ang bagong tipan naman daw po, no? Ano naman ang ibig sabihin? The New Testament is the Old Testament revealed. No. Dito po sa bagong tipan, ang kaganapan ng mga nakatala sa lumang tipan. Amen? Lalo na yung subject natin na Messianic Theology in the Old Testament. Di po ba? Maraming mga propesiya doon, ang mga author like David, ano? Psalms 22, Psalms 16:19, ang dami po, no? At yun nga po, luminaw sa atin na ito pala, ang tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na naranasan niya sa bagong tipan. Like for example, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagbanggit ng Eli, Eli, lama sabachthani. Nasa lumang tipan yun, na binanggit ni David yun, ano? Yung pala, nagpa-prophesy na pala si David in connection to our Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya hindi talaga po pwedeng paghiwalayin ang dalawang tipan na ito. Pangatlo po, bakit kailangan natin malaman, maunawaan, o aralin din ang lumang tipan? Christ and the apostles quoted the Old Testament. Diba? Ang ating Panginoon Jesucristo, no? Nagpo-quote talaga siya ng lumang tipan. Yes. O ano pa? The Old wrote concerning Jesus Christ. Ang lumang tipan po. Basa po, Luke 24:44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Wow, malinaw po na sinasabi dyan, ano? 24:44. Ito po yung sinasabi sa English version. Now he said to them, these are my words, which I spoke to you while I was still with you. Amen. That all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Amen. Amen?
So it is all about concerning the Lord Jesus Christ, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na yun nga, sabi ron sabi niya, these are my words which I spoke to you nung ako'y kasakasama pa ninyo. Amen. Na ang kasulatan, ang batas, no, ang sinulat ni Moses, sinulat ng mga propeta, sinulat ng awit, so kailangang mapulfilled. And it was fulfilled by the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? So, panlima, the old is our example. Ang luma daw, o ang lumang tipan, of course, lalo na yung mga karanasan po nila. Nag-iiwan ng mga halimbawa sa atin. Ayan. Pakibasa nga po, 1 Corinthians 10, 6 to 11. Ang lahat ng mga nangyari ngayon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong mangikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipon naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. Amen. O meron pong may babala. It was written, yung mga karanasan nila, mga pagiging pasaway nila, no, yung murmuring nila, yung kanila pong mga paglaban sa Diyos. At sabi nga uli ng 11, these things happened to them. No? Yung mga karanasan nila as an example. Amen. Amen? Bilang halimbawa, and they were written. Anong purpose? For our instruction. Yes. No? Naisulat ang kanilang mga buhay para mabigyan tayo ng tinatawag na instruction. Okay, tapos upon whom the ends of the ages have come. Yes. Amen. So, yan po, no? Sa introduction ng ating pong subject ngayong hapon, Pasok po tayo sa istorya. The dawn of history. Amen. Okay? Ang una po, yung tinatawag na creation account. In connection to creation account. Ano sabi ng Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. No? Amen. Yan po yung unang pangungusap, Yes. Na sabi nga sa Hebrew word, Bereshit bara Elohim et hasamayim beet haaretz. So yun po yung Hebrew word niya, Amen. na sabi po diyan sa verse 1 of the Bible proclaims an intelligent creator. Amen? Amen. No proof is given for his existence. Bakit? Because God has no beginning. Amen. Amen? Salmo 90, talatang 1 hanggang talatang 2. Basa po. Panginoon, Ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. 1 and 2. Sige. Nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, Ikaw ang Diyos. Amen. Mula nga ng pasimula at mula ng walang hanggan, Ikaw ang Diyos. Amen? So, yan po ay mga malinaw na nagpapakita doon about the creation account, Okay, so thank you for joining us or for watching, Kagawad Arlene, Jessite. Thank you po. Ayan, nandiyan na sila Jackie Ramirez, JC Pineda, si Racoma, De Juan.
Jose Miller, thank you po, no? Stay tuned lang po kayo. Okay. Ayaw niyo pumunta, may crispy pata rito. Oh. Ayan po. Sa creation account, malinaw po, no? And actually, alam niyo, sabi ko nga po, lahat po ng mga salitang Diyos doon, no? And God said, no? Let there be light, Amen. no? And God said, no? Yan po ay tumutukoy sa sa tinatawag na yung God doon, hindi Elohim ang ginamit. Amen. Meaning to say, the plurality of God. No, yun po yung ibig sabihin doon. So, the mighty God of transcendent power, no? And the proof of divine Trinity is already established by use of plural Elohim, along with other plural personal pronouns. Amen. Puro Elohim po ang ginamit diyan. Na po. At lalong-lalo na yun nga Genesis 1:26 lumabas na yung Elohim na plural Amen. Kasi naging let us Let us. during the creation, let us make man in our image, in our likeness, no? God created them. Amen. So, yun po ang mga malilinaw na nakikita po natin doon. Sa 126, chapter 3, verse 22, 11:7. Tingnan nga po natin, isa-isahin natin, 3:22 muna, ng Genesis. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at kumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at nabuhay magpakailanman. Di ba? Sabi niya, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Amen. Di ba? Maging katulad natin. So, knowing good and evil. And now, he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Amen. So, nung sinabi yon na then the Lord God said, ang Diyos ang nagsasalita, di ba? Ano sabi ng Lord, ng God? The man has become like one of us. Amen. Di ba sinabi niya, the man has become like me? Dapat sana ganun, Opo. Bakit sinabing, the man has become like one of us? Oh, yun po yung sinasabi ng Bible. Aside from that, may talata pa, 11:7 ng Genesis. Sabi po ng 11:7. Hali kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na ano pa sila'y huwag magkatalaskasan sa kanilang salita. Oh, sino nagsasalita? Ang Lord na naman. Ang Diyos na naman ang nagsasalita. Ano sabi niya? Oh, come, let us go down and there confuse their language so that they will not understand one another's speech. Oh, may mga plural na pagbanggit, po? So, yun po ang makita po natin. Meaning to say, si Holy Spirit, nandiyan dyan during the time of creation, the book of Genesis. Ang ating Panginoon Jesucristo, of course, nandiyan dyan. Amen. Amen. No? Co-creator ng God the Father. Yes. Amen? Amen. So, yan po yung sinasabi ng Bible. At malinaw po, sinabi sa John 1:3, no? Walang anumang nalikha kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, nandiyan na po si Christ sa lumang tipan pa lang. Sa creation account, nandiyan na si Christ, nandiyan si Holy Spirit. Yes. Amen. So, number 2, the Bible does not state the period of time between the beginning, no? Genesis 1 and creative process in Genesis chapter 2. Yung Bible daw po, wala pong klaro ng period of time. Yung bang pagitan ng 1 and 2 ng Genesis chapter 1 verse 1 and 2. So,
Ano sabi? Balikan natin doon. Tingnan nyo, ha? Nasabi ng 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Oh. Tingnan naman natin ano. Ito po yung atin po mababasa, no? Yan, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, from verse 1, sabi ng mga Bible scholar, malayo daw ang pagitan ng 1 at ng 2. May mahabang panahon. Na ang unang pagkaka-create, sabi ng ano raw nilikha ng Diyos? Ng pasimula, ha? Ng pasimula. Ang nilikha niya? Langit at lupa. No. So, tapos sumunod, verse 2. Ano, pinaliwanag, sabi ng verse 2, and the earth, ito, nilalarawan ng earth na nilikha, no? Was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Tignan nyo, no? So, yung 1 and 2 na ito, no? Tignan nyo, ito itong ano na to. Meaning to sa iba, nang inilarawan ng Diyos sa pasimula, no? Nilikha daw ng Diyos ang langit. Tapos plural nga heavens. At saka earth, ano? At nilarawan ng author, ang earth daw, nung create, it was formless. Walang anyo. Diba? At hindi lamang walang anyo Wala laman. Yung nababalot ng kadiliman. Diba? Amen. At walang laman. Wala po, diba? Amen. Basta formless, void, yun nga, darkness was over the surface of the deep. At sabi po doon, and the Spirit of God was moving. Oh, meaning to say, may ginawa si Holy Spirit. Amen. Do sa created by God na earth na formless, void, Amen. balot ng kadiliman. No? Nag-move o gumalaw ang Holy Spirit doon. At pagdating ng verse 3, ito na po ang pagkakasunod-sunod. No. Okay, pinagsama ang verse 1 and 2. Like for example, ay pagdating ng verse 3, That's it. Let there be light. let there be light. And there was light. So, what does it mean? Ano ibig sabihin? Karoon ng liwanag at nagkaroon na ng liwanag. Magkakasunod ba ito o merong unang creation ng heavens and earth? Magkaiba kasi yung kanilang mga theology, di ba? Sa atin, paano yung sa atin pagkakaano rito? Intindi. Parang sunod-sunod na nangyari. Oh, kung ito sunod-sunod na pangyayari, no? Ito nga, nung create ng Diyos ang heavens, walang paglalarawan sa heavens, ang earth may paglalarawan. Ano itsura ng earth? Wala laman. Formless and void, walang laman. Tapos darkness was over the surface of the deep. At sabi ron, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Gumalaw ang Holy Spirit. At sumunod ang verse 3, on the first day. Diba? No? Sabi, then God said, let there be light, and there was light. Amen. Amen? So, tapos God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness is called night. And there was evening, and there was morning one day. Oh, di ba? Meron siyang created on the first day, on one day. Ano yon? Light. Ano yung Meralco? Liwanag, ano? Liwanag na. Liwanag. Nung nilikha ang liwanag, is it the sun? Sun po ba yan? Hindi pa siguro. Oh. Let there be light. And there was light. Karoon ng liwanag Parang Oo. binanggit na san Oh.
Ano yung tawag doon? Ano yung tinawag niya doon sa light na ito? Sineparate niya raw yung yung dilim. Tinawag niyang night. No? At yung liwanag, tinawag niyang day. Araw. O di araw. Ano ba? Oh, yung day na araw, hindi araw na sun. Okay. 'Di ba? Unang araw. Oh. The first day, one day, yun ang sinasabi ng Bible. Okay. So, the Bible does not state the period of time between the beginning. Yeah? Genesis 1 and the creative process. Pangapat, yan na, the 6 days of Genesis 1 are reconstruction from chaos. No? Ano po? Reconstruction from chaos. Mula sa void, kasi meron siyang create in the beginning tama ba? Kaya lang, yung created by God in the beginning, it was chaos. May nangyari. No? And darkness was upon the surface of the water. Void. No? Yung created by God na ito. Ano po? So, meaning to say, from void, nagkaroon ng tinatawag na paghuhulma, pag-reconstruct, o pagkakaroon ng construction, paggalaw. Una, gumalaw ang Holy Spirit, di ba? Tapos on the first day, anong nilalarawan? Let there be light. Yun ang nilikha, Merong paggalaw sa mundo, no? Nung sinabing let there be light, kasi puro dilim Di ba? Mula sa madilim na lugar, kailangan ng liwanag. Kaya let there be light. At nung lumitaw ang liwanag, hinati niya. No? Tinawag niyang gabi, ang dilim. Araw ang liwanag, day, di ba? So yun po yung reconstruction na sinasabi. Okay. Mula sa chaos yan, Sabi nga, and the earth was without form and void. Yung salitang was, yaha, o yaha, no? Haya pala, haya, o became. No? Mula sa chaos nga, it became. No? Yun po yung parang katulad ng Genesis 2:7. Ano sabi ng Genesis 2:7? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living soul. Yun. And man became a living soul. Amen? So, from void, no? From chaos, from darkness, it became. No? May naganap, may nangyari. Nagliwanag. From darkness, no? Nagkaroon ng liwanag. So, yun po yung, salitang haya. Haya, no? Yung salitang without form, tingnan nyo, no? Tohu, yun po yung Hebrew word niya, tohu. Ibig sabihin, confusion, empty, waste, or worthless. Diba? Walang form, wala talagang anyo. No? Parang ikaw yung bago ka palang magpapatayo ng gusali. Bawa building, di ba? Lupa pa. Wala, chaos talaga, no? Di makita yung anyo niya, walang anyo Puro lupa, puro puro gulo-gulo, di ba? Ganun ang itsura. At habang tumatagal, yun nga, mula sa walang forma, unti-unti nagka-forma. Amen. So, ayun salitang void. Ang Hebrew word niya, bohu. Na magkaiba po. Ang without form, tohu. Ang void, bohu. Meaning to say, ruin, emptiness. No? A very chaotic condition. So,
sa buhay ba natin bilang mga tao, marami po ba ang karanasan ay toho at saka bohu? Nasira. Di ba? Marami mga tao confused, di ba? Marami mga tao nasa chaotic condition, ang gulo ng buhay, wasak ang buhay, sira ang buhay. Kulang na lang masira ang ulo. Di ba ba? Amen. So, kaya katulad niyan, kailangan din ng ng tao ang Diyos, no? Kung kailangan ng mundo ang Diyos para maiayos at dapat maiayos, ganyan din po sa tao. Marami po ang mga tao na without form, no? Marami po mga tao yung void, di ba? Yung mga buhay nila, Kulay, no? buhay. Toho and boho. So, ayan. Pang-apat, He created it not in vain. Amen? Basa nga po Isaiah 45:18. Good afternoon. Nagdadatingan na yung mga galing sa paghayo. Sige po, welcome po kayo dyan. Welcome po kayo. Basa po, 45:18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, sa kanyang inanyuan upang tahanan ako ang Panginoon at wala nang iba. Wow. 45 ano yun? Isaiah 45:18. Tingnan natin sa English version para lalo maging klarado. 45:18. Ito po ang atin pong mababasa. For thus says the Lord, who created the heavens. He is the God who formed the earth and made it. No? Siya raw po ang Diyos ang lumikha ng langit ng lupa. Amen. He established it and did not create it a waste place, but formed it to be inhabited. Amen. Amen? Amen. So, hindi niya pinanatiling toho at saka bohu Amen. ang mundo. Nakita po natin sa creation account, na it became, let there be light, let there be. Amen? So, ang kainaman diyan, pag inutusan niya, sumusunod. Di ba? Nang sinabi niya sa lupa, magkaroon ng mga halaman sa lupa, abay nagkaroon ng halaman. Di po ba? Amen. Yung creation ng Diyos, mga masunurin. Yes. Dapat tayo rin mga tao, masunurin din, Amen. So, letter B, darkness and chaos indicate the judgment of God for something evil that occurred between verse 1 and verse 2. Ano daw po? Yung para bagang lumilitaw na merong first creation Amen. ng heavens and earth, di ba? Tapos, what happened during that creation? Nagkaroon ng tinatawag na darkness and chaos. Amen. At yun nga, because of the judgment of God, no? Kasi nga kumalat na yung mga galaw ng demonyo, di ba? O ng mga wickedness. So, ito po ay mababasa natin sa Ezekiel 28:12-19 and Isaiah 14:12-17. O sige po, basa po, Ezekiel 28:12-19. Tagalog ba? Sige po, kahit anong salin yan, pwede. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, nahalamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan.
ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe at ang sapiro, ang esmeralda ng karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa karawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at pinatag kita na dapat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa aking kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pandadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya tinahagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Hanggang 19 lang yan, ano? Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaninningan. Aking hinahagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kaliguan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinubok ka at pinapagingabog ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanonood sa iyo. Silang lahat na nakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Okay, so yan po yung yung kanilang isang theology, no? Isang pananaw in connection sa creation. Parang according to this account, no po, merong unang creation, the heavens and the earth, Pero hindi sinabi ko may tao na ron. 'Di ba? Basta chaos ang nangyari, no? Kaya bakit naging chaos? Kasi nga lumaganap ang kasamaan at yun pinangunahan ni Taning, no? Okay. So number 5, the creation of man in God's image and likeness in Genesis 1:26. Yan po. So sa John chapter 4 verse 24, binabanggit po doon that the Lord our God, sabi nga, God is spirit. Na po? At man is a spirit, has a soul, and lives in a body. No. Ang tao raw po may espiritu. Amen. Ano yun? Espiritu na sa kanya? Espiritu ng Diyos? Binigay ng Diyos. O espiritu ng tao? Dito ng Diyos, yung paghinga ng Yung hiningahan, ano yun? Buhay yun. Buhay. Yung God breath doon, buhay, ang binigay ng Diyos doon sa tao. Pero ang tao, meron 3 bahagi. Meron siyang espiritu. No? Human spirit, hindi God spirit. Human spirit. Tama ba? Kaya ang tao nakalagay. Oo. At meron siyang kaluluwa at merong katawan. Oo. 1 Thessalonians 5:23. Amen? Okay, so yan po yung kabuuan ng account ng creation. No? Wala na kayong kung ating babalikan pa yung creation account, marami po mga katanungan diyan eh. Marami po mga debatable. After ng creation, according to the Bible, it is all about yung account ng fall of man. Yung pagbagsak ng tao. No? So, number 1, sabi diyan, God now reveals Himself as Jehovah, the Lord God. Sa Genesis chapter 2 verse 4. He is more than a God of power. He is a God who cared for man and would provide His redemption. Amen? So, ayan daw po, no? Yung account ng fall, no? Pagbagsak ng tao, dito daw po, ang Diyos daw po ay pinapakilala, nagpapakilala siya si Jehovah, siya yung Panginoon at Diyos, na hindi lamang po na siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
No? But ipinapakita po rito na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagmamahal at nagmamalasakit sa mga tao. Amen. Amen? At hindi lamang nagmamahal at nagmamalasakit, God provide yung tinatawag na redemption. Amen? Amen. Okay. Basa chapter 2 verse 4 ng Genesis. Chapter 2 verse 4. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, ng likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Sabi po ron, this is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made earth and heaven. O yan po, no? Pangalawa po, sa 2:8, ang sabi po ng chapter 2 verse 8, the Lord God planted a garden toward the east in Eden, and there He placed the man whom He had formed. Pero bago po ang 8, merong verse 7. Nasabi ng verse 7, then the Lord God formed man of dust from the ground. No? Galing daw sa alabok. And breathed into his nostrils Amen. the breath of life. Ano po? Hiningahan niya sa kanyang sa ngalangala, sa ilong. Sa butas ng No? ilong. The breath of life. At matapos hingahan, yung tao raw po, the man became a living being. Amen. Amen? Amen. So, when God created the man, no? Nandiyan na ba yung tatlong bahagi? Nung hindi pa hinihingahan. Wala pa. Wala pa yung tatlong bahagi? Wala pa. Hindi pa hiningan. Wala pa siyang wala sa kanya. Bahagi pa lang eh. May katawan siya. May katawan lang. May kaluluwa na siya. May espiritu na siya. Wala pa. Patay pa eh. Oh, patay. Patay pa eh. Para unconscious ba o ano? Parang Nabuhay lang siya, nagkabuhay lang siya nung hiningahan. At ano nung hiningahan? Ano ibinigay? Ano yung inihinga sa kanya? Buhay. buhay. No? Amen. Naging taong buhay. Lagi taong buhay. Di ba? Became a living. Oh, di ba? Yes. So, balikan ko yung tanong. Nandiyan na ba yung tatlong bahagi ng tao? Bali. Oh. Wala pa rin yung espiritu eh. Hmm. Kaluluwa pa lang eh. Kaluluwa pa lang meron. O ano? Sige ba, palikan natin yan. No? Hindi ka ng buhay. So, basta, yun po yung mga naging kaganapan. Matapos hingahan, nabuhay, buhay na. Ginawa niya, nilagay niya sa Garden of Eden. No? At, yung tao po ba, kung hindi ba nagkasala, dadami? O dadami kahit hindi nagkasala? Nadami, hindi nagkasama. Dadami. Kasi yung utos, grow and multiply. No 128 ng Genesis meron na kagad utos sa kanila. Be fruitful and multiply and subdue the earth. Oh. So kung magmo-multiply sila, hindi nagkasala, o mga makadiyos na anak ang kanilang iaanak. Di po ba? Wala sanang gulo. Oo. Ganun ang maganda. Ganun yung talagang original no? So, kasi sabi po ng 128, God commanded man to be fruitful and multiply and replenish the earth. Amen. Amen? So, yun po yung yung istorya. So, pang-apat, man was to subdue, sa 128, meaning to say, ito po yung salitang Hebrew ay kabash or conquer. Amen. Di ba? Ano i-conquer? Yung earth. Di ba? Pero mo, ang ganda sana ng senaryo, no? Ang magko-conquer, ang maghahari sa mundo, yung pong mga makadiyos. Di ba? 128. No? Kakalatan talaga eh. O ano pa yung sa 2:15? Ano yung sabi ng 2:15 ng Genesis?
Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and to keep it. Oh. Di ba? So, ang gampanin, yung sinabing keep it. Ibig sabihin, shamor. Yung dress, to keep in bondage. Yung palang ibig sabihin nito. And to guard and protect naman, yung Amen? Amen. So, sino po yung may gampanin nito? Kaninong gampanin nito? Oh, Sa lalaki. sa tao, 'di ba? O sa lalaki muna, no? Anong ang trabaho niya? Inilagay do sa Garden of Eden. Ang trabaho niya to cultivate it and keep it. Alagaan, ingatan. Yan po yung magandang proteksyonan. So sa Genesis 2:17, basa po. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ito na, dumating po yung tinatawag na testing ng obedience. Lahat makakain ninyo, lahat ng bunga, lahat ng bunga ng mga punong kahoy. Pero, wag na wag kayong kakain ng bungang kahoy na pinagbabawal. Ano tawag sa bungang kahoy? Yung nakakakilala. Mabutit masama. No? Sino maingay sa labas? May maingay ba? Pataas. Sa kwarto po. Ha? Pray. May nalamig po. Victory prayer. Sige lang, tagumpay nila, sa hayo nila. Okay lang. So, amen. Talagang sobrang busy natin. Yung nagpa-practice dyan, yung galing sa hayo, di ba? Actually, yung nagpipray. Tuloy lang po. Amen. So, meron pong tinatawag na testing of obedience. Ano po? At yun nga po sa 2:17. Pero nakapasa ba sa testing? Di ba? Hindi nakapasa sa testing, Kasi nga, nagpadala kay Taning. Sige po, God bless po. Salamat po. Pahinga na muna. Kayo, God bless sa inyo lahat. Sige. Ayan. Satan used the serpent to deceive Eve. No? Siyempre, kasama na sa na-deceive si Adan. Tama ba? Pero ang unang na-deceive, si Eva. So, ito po yung nangyari na tuksuhan, nakatala sa Genesis 3:1 hanggang 6, At sabi nga, she gave unto her husband with her. Yung chapter 3 verse 6. Di ba, pinag-usapan natin yan. Nung tinukso ba ni Ahas si Eva, nandyan ba si Adan? O wala? Parang may distansya eh. Ha? Parang may distansya. Di ba? Hindi malayo eh. Pero, ang sabi roon, di ba, pumitas siya, inain niya. At binigay niya sa 3:6 ang kanyang asawang kasama niya. Ayun. Yun ang sabi, tinan 3:6 ng Genesis. Basa po, 3:6. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalugod sa mga mata at kahoy na manasa upang magpapantas sa tao at ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. Di ba? Ito'y kumain, magkasama pala sa Di ba? wala, natutulog sa bunga. Binigyan din niya yung asawa, kasama niya eh. Ikaw kasama pala sila. Hindi yung pasalubong. Di ba? Hindi sinasabi sa Bible na kumuha rin siya para sa kanyang asawa at iniuwi pero pasalubong. May
magandang aral doon ah. Oo. Talagang matutulog sa tangkulan. Di ba? Ibig sabihin pala, nung kinain ni Eva, alam ni Adan. Baka nakita niya pa nung pinitas eh. At saka narinig niya pati yata tuksuhan ng ahas. Bakit nanahimik siya? Oo. Dapat Bakit hindi niya kinontra o, kailangan di ba? sasawayin mo mali, pag may mali. Di ba? Dapat merong salita ang ahas, salita si Adan. Oh, bakit itong Adan tahimik sa panahon ng tuksuhan? Kasama pala. Kasama eh. Magandang aral yan. Oh, di ba? Kung kasama lang kayo, nasa lisyan ka. Oh, alam mo nang kasi may katwira si Ibe. Hindi naman sa kanya direktang ibinigay ang utos eh. 'Di ba sa 2:15 kay Adan niya binigay ang direktang utos eh. Bayan ni Adan, hindi niya. Oo, 17 'di ba? Hindi niya asawa niya. Oo. Sayang. Kaya malaki pananagutan din ni Adan eh. Malaki oo. Pwede lang bahala. Oh, nanahimik, ano ba? Unrest desire pa siya, whatever. Magandang aral ito ah. Di ba? Or tolerating sa maling ginagawa o nagawa ng kanyang asawa. Babantayan. Sa halip na i-correct mo yan, itama mo yan, iayos mo yan. Di ba? Oh. Lalo na, nung binibigyan na siya. Siya naman na. Oh. Pwede sabihin, hindi ko pa kakainin yan. Bawal yan. Tinanggap din. Di ba? Kabilin-bilin na niya ni Yahweh. Oh. Hindi niya nabantayan yung sarili niya. Di ba? Pero ano naging ni Adam during the time of creation o yung tinatawag na temptation account, ano? Meron ako bisa, alam na. Oh, sige po. Kilalang pastor. Very familiar. Hindi niya nabantayan yung sarili niya. Hindi niya nabantayan yung sarili niya. O yun, sarili niya naman, no? Sarili niya hindi nabantayan. Hindi niya siguro naditik na gawa ng demonyo. Kasi habang siya ay nagpapahinga, may nagmamasahe sa kanya. Oo. Pamangkin ng asawa niya. Oo. Babae. Oo. Eh siguro hindi niya nabantayan yung sarili niya. Na yung pagmamasahe sa kanya ng pamangkin ng babae, pamangkin ng asawa ng babae, ganamit na ng kaaway. Yun, natukso na. Oo. Pagbutis na. Yun. Pagbutis na yung pamangkin ng asawa. Totoo yun. Mga nangyayari yan pag hindi mo nabantayan yung sarili mo. Kaya Hindi na bantay ka ingatan. talaga eh. Oo, Alis ka totoo talaga yun. Palagi sa mga atake ng kaaway. Ali-aligid lang ang kaaway. Ay, sus mo. Marami. Kaya magbantay ka talaga sa sarili. Oo. Ay, yun nga, merong nga, pastor na gano'n. Hahayo sila kasama yung kanilang kasama yung sekretary. Tapos pagka napagod, pinapamasahe niya yung kanyang binti. Oh. Di ba? Saka yung mga patimpla-timpla ng kape. Ay, oo, yung mga extra. Business ko na lang. Yung extra, di ba? Totoo yun. Minsan may mga ganun, yung yung pala, merong lihim na pagtatangi sa'yo. Di ba? Kaya nung ako yung nasa Amerika, tutong ako. Kaya ko, will instructed ko. Kahit kapag kong lalaki, hindi ko matulog sa bahay. Oo. Kahit kamag-anak ko, hindi pwede. Kaya kailangan bantayan no? Bantay talaga. Oo. Halos bago matulog, tatawag ko. Sino lang yan? Tapos mayroong gusto makitulog sa bahay. Na, pastor, ilalis na. Hindi pwede dyan. Kasi hindi malayo na matuksoy o ma-develop or whatever. Kita mo yan, Okay, alam ko, ikaw wala sa iyo pero yung sa isang bahagi, nade-develop na pala siya sa iyo. 'Di ba? May mahirap pagka kayo na nagkaroon ng kailangan talaga development. bantayan mo sarili. May mga taong bishop, yung mahilig mataas kaya pananampalataya nito, subukan mo yung mga sinusubo. Talaga, no? Padala ng kaaway o ano? Di ba? Oo. Isa papainan ka. Papainan, oo. Di, may mga ganyan. Yung mga babae na naman nagpaparamdam talaga. Yung mga gano'n. Di ba? Kaya kung hindi ka, Minsan, di ba? hindi ka prayerful, saka hindi ka nagpapasting palagi, delikado lagay mo. Parang pare, kayo will be the Lord. Minsan, direct na sasabi sa'yo, alam mo,
Pastor, tagahanga mo ko eh. Nako, patay. Eh lalo na nakita kita in person. Gusto nga kita makita in person. Gwapo mo pala. Oh, patay. Yung may mapagtayo mas sa pulpito, nakakapagwapo raw yun. Oo. Sabi ng iba, marami. Nakikita nila yun. Yes. Deception, no? Yun, deception talaga. Deceptive talaga. Gadayahin ka ng kaaway. May naalala akong kwento niyan, Bishop, ng, ito yung totoo, yung babaeng pastora, may asawa. Every time na, siyempre, nananalamin. Eh, isang member, lagi siyang pinupuri. Oo. Yung mga babae, pag napupuri, ganda niyo, basta na. Patay ka, patay. Parang, siyempre, ang mga, kahit mga lalaki, pag sinabihan nila ng gwapo, Oo, tapos oo. maganda yung babae. Parang nagkaroon Oo, sila di ba? ng- Walang kinikiliti sa pandinig, ano? Sarap sa pandinig. Eh, kahit yung mga babae, alam mo, magpakita ka lang ng extra na care, binibigyan na ng kulay. Siya na. Di ba? Binibigyan na ng ano. Kaya, Kaya ang napansin ko po dito, yung kailangan yung spiritual ano mo. Batay mo si bantayan. Oo. Magbabantay ka. Oo. Halata mo kagad. Sabi nga, God your, God your spirit. Your heart. God your heart. Kasi, Yes, totoo yan. Ganyan katindi. Kaya napakahalaga na ano. Ito, ano? Ano siya? Kinulang ng pagbabantay, naging pabaya, whatever. Kailangan bantay talaga sa... Tolerating. Kasi ang kaaway, makon eh. Madulas. Yun nga eh. Demonyo. Yun nga. So, sabi doon, she gave unto her husband with her in Genesis 3:6. So, Adam was not deceived. He knowingly disobeyed. Si ano ang na-deceive? Si Eve. Si Adam, alam niya eh, no? Nagkulang sa... Alam niya, but parang talagang direct na nag-disobey siya. Parang ano siya yung... Oo, di ba? Parang patay mali siya lang siya. Hindi maganda yun. Yes, oo nga. Kaya nga yan, katulad niya, alam mo, nagsakay ka sa jeep. Kailangan na-listo ko palagi dun sa mga sumasakay. Tinitingnan ko isa-isa. Ang klaseng tao to. Sakay na ito. Baka may huldan. Pala ito. Kaya lang niya kumain na ng alcohol eh. Possible sana na po pwede si Abe. Si Abe lang ang na-deceive. Siya, hindi niya kinain. Tumayo siya sa pananampalataya, tumayo siya sa utos, ano? Mabigat ito. Alam niya, bawal eh, no? Sa mga pastor. Maganda nga. Pero pati siya nga bumigay. Yan nga yung ano roon na maliwanag, ano? So, sabi nga, ang Diyos daw po, God wanted obedience. Pero Satan moved the test to one of the reason. And doubt and pride entered in. So, the instant man sinned. So, when they sinned, he died or they died spiritually. Kasi sinabi, pag kinain nyo, tiyak mamamatay kayo eh. Pero hindi naman namatay ng physical. Died spiritually. Meaning to say, from that very moment, nagkaroon ng separation ang tao at ang Diyos. Dati open eh. Malaya nakakapag-fellowship ang tao kay Lord. But when they disobey ang utos ng Panginoon, ayun na po, ang simula ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ano po? So, he died spiritually, was spiritually separated from God. Amen? So, yan na po. Genesis 2:17, Romans 5:12 to 21. And after that, physical death followed later. Meaning to say, when the Lord our God created man in His own image, wala palang kamatayan. Dapat pala. Hindi mamamatay. Di ba? Kasi nagisumpa sa lalaki. O, sige, dahil nga nag-disobey ka, mula sa lupa, galing ka sa lupa, mamamatay ka, babalik ka sa lupa. No? So, ang tindi ng ng mga parusa, no? Yan ang physical death followed later. And number 7, God's judgment on sin. Ito na po. May hatol sa ahas, may hatol kay Eva,
may hatol kay Adan, di ba? May hatol sa lupa, pati lupa nadamay. Bugbong balik. Di ba? Nadamay pati lang ang lupa. Dapat ang lupa magbubunga ng kusa Di ba? Ngayon siit-siit ang bunga ang lumalabas, di ba? Sa mga bundok. Tataniman. Wala. Kailangan mo munang taniman bago magkaroon ng mangga o santol. O ano mang bunga na gusto mo. Ang lalaki ng bunga. Oo. Pitasin na lang. Dati, kusa, pinatutubo nilo. Ngayon, pinatutubo. Mga tinik, mga damo. Nadamay tayo. So, pangwalo, the seed of the woman in Genesis 3:15 is God's promise of redemption through Jesus Christ. Yan, yung seed of the woman. Ano po? Ito yung unang ibanghelyo. Di ba? Na ikaw ang tutuklaw, no? Sa kanya sakong, referring to our Lord Jesus Christ, at siya naman ang dudurog sa iyong ulo. Yan po yung ng 3:15 na ito ng Genesis. At yan po, yung Galatians chapter 4 verse 4 yung kaganapan, Hebrew 2:14, 1 John 3:8. Basahin niyo na lang po yan, At sa letter C, degeneration. Tingnan niyo po yung kaganapan. Sa Genesis 4:1 hanggang 15, pinatay ni Cain si Abel. Po. So, at pagkatapos po sa chapter 5, verse 1 hanggang 32, yung paglaganap ng kasalanan. Hanggang ikasampung henerasyon, 10 generations later. 10 henerasyon niyaan. At sumunod po, the flood. Ano po resulta ng flood? Ito po ay result of sin that God had observed. Dahil sa kasalanan, di ba? Nagkaroon ng dilubyo ng baha. Namatay yung lahat ng tao na binanggit sa 5, Ubos, Ubos. Ibig sabihin, ubos pati yung mga anak ni anak, mga higante. Tama ba? Opo. 8 lang ang natira. Amen? So, ayan po yung makikita po natin diyan. So, in other words, sa the flood, isa lang daw po ang nabuhay sa one man, si Noah, at ang kanyang mga anak. Bali 8 sila. Tama ba? Because Noah walked with God. Yan po yung Noah prepares an ark as commanded in Genesis 6:14 to 22. And after that, yun nga, nangyari yung tinatawag na paghuhukom. Judgment in Genesis chapter 7 verse 10 to 24. At panlima, nagkaroon ng covenant, Noahic covenant. Yan, tawag doon, Noahic covenant, Genesis 8:21 hanggang 9:17. Yun po yung naging kaganapan. At sumunod po na account, Tower of Babel. Tower of Babel. Ano po? Genesis 11:1 to 8. So, sabi nga, over 100 years after the flood. Mahigit 100 taon daw pagkatapos ng flood. Ito po, lumabas na naman ang grupo ng mga tao na ito, At sa panahon ng Tower of Babel, sabi nga, meron palang laganap ang witchcraft, laganap ang occultism, laganap ang rebellion. Diba? Kaya diyan ginulo ng Diyos ang kanilang mga pika para hindi na magkaintindihan. Yung judgment po na naganap, Genesis 11, verse 7 to 9. Amen? So, yun po yung unang senaryo sa creation account. Ano po? Yung unang kwento. Paano po ang kwento? Personal, paano natin ikukwento yung account na ito ng Genesis chapter 1 hanggang 11? Ano po ang mga kaganapan?
Una, creation account. Di ba? Nandiyan dyan. 1 and 2, creation account. Genesis chapter 3, the fall of man. Di ba? The fall of man. Pagbagsak ng tao. Eva, tsaka si Adan. Genesis chapter 4, what happened? Lumitaw ang Cain at tsaka si Abel. No? Pinatay ni Cain si Abel. Di ba? Genesis chapter 5, pinakita doon ng mga tao, no? Mga lahi-lahi. Di ba? At pagdating ng Genesis chapter 6, lumitaw naman ang kwento ni Noah. No? At hanggang ano na yon, hanggang 10 na yon, ano? Hanggang 10. Ando na yung judgment because of the wickedness of humanity during the time of Noah. No? Tapos, chapter 11 ng Genesis, the Tower of Babel. Amen? So, yan po ang kwento o nakatala sa aklat ng Genesis. Old Testament survey po tayo, kaya yun po ang lawak lang ng pagkakaalam o pagkakaintindi sa mga istorya na naganap dito po sa atin po pag-uusapan ngayon about New Testament. Amen? O Old Testament survey, ano po? Okay, meron kayong question? Kasi next na lang natin pag-uusapan yung mga patriarka. No? The age of the patriarch. Yan ang susunod po natin pag-uusapan. Maliwanag po. Okay. So, sige po. Kung wala na po, tayo po muna ay maglaan ng panalangin. Pastor Romel, close us in prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Maraming salamat po sa araw po nito, Panginoon, sa lahat ng mga aral na natutunan po namin, Panginoon, sa pamamagitan po Yes, ng aming Guru, Panginoon, Bishop Jesus Roque, Panginoon. Maraming salamat sa ibinahagi ng kaalaman, O Lord, na aming natutunan. Maraming salamat, O Diyos, pagpalain nawa po ninyo, lalo ang kanyang buhay, ang kanyang buhay spiritual, kalakasan, kalusugan, physical, Panginoon, at sa mga pangailangan, material at financial na pangailangan. Madalangin ko po na hindi lamang po namin basta narinig ang mga salitang ito at mga aral nito, kundi ito'y nagrema sa aming po sa isipan. At nawa, ito po ay may bahagi rin po namin sa aming mga iglesyang pinagbibilangan. Panginoon, sa inyo po kami ng banal dugo at maging ang God's Church, Panginoon, maging pagpapala po sa lahat ng mga pumapasok, nag-aaral, Panginoon, at maging sa online service namin, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin ko, pagpalain nawa po ninyo, lalo ang mga buhay nila. Lalo na rin po, Panginoon, ang bawat pamilya ng bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa natutunan po namin sa araw po nito. Lord, nag-iiwan po kami ng pagpapala, O Diyos, sa lugar po nito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito po kami sa aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. God bless po sa bawat isa. See you on Saturday.